Wala, hindi ako member. Hindi ako member. Hello guys, welcome back to my channel, Colas's Diary. So, today is day off ko. So, maaga akong nakaalis sa work and then wala naman akong masyadong gagawin ngayong araw na to. So, nagmuni-muni muna ako. Bumili ako ng coffee sa isang coffee shop at bumili ako ng bread para meron naman akong kasi hindi ako nag-breakfast this morning dahil sobrang nagmamadali na ako dumating kasi ng maaga yung kapalitan ko. Tapos parang nahihiya na rin akong kumilos ng mabagal dahil syempre kailangan niya yung space, kailangan niya gawin na yung work niya dahil kailangan ko na rin umalis ng 10 a.m. So ayun, nag-decide ako na bumili na lang ng coffee at kumain sa isang park. So sa park na to, parang sa city na to, sumakay na ako ng bus palabas ng village namin, tas may isang park. Super tahimik and then walang masyadong tao dahil parang maaga pa siya, alas 10. So, ayun, tamang tambay lang ako. So, andito ako sa park. Bumili lang ako ng coffee tsaka ng bread. Kasi hindi pa ako nagbe-breakfast. Tapos 1 o'clock pa yung aking part-time job. So, may time pa ako. Ano pa lang, mag-11 pa lang. So, meron pa akong time. Alam nyo ba dito, sobrang gaganda ng mga park nila. Tapos ang tawag nila sa park dito sa Hebrew is Gina. Tapos, kasi sobrang binavalue nila yung family bonding. So, bawat lugar, halimbawa ganito, may mga dyan, apartment, meron silang park, laruan ng mga bata, tambayan ng mga matatanda, ganyan. So, dito sila minsan nagbabanding. Tapos, meron pa silang ganito, exercisean. Yung mga equipments na nandyan na sila. Tapos tong kinalalagyan ko is malapit siya sa mall. So yung building na kulay blue is mall na yon. So yun. Lapit tayo dun sa may mga exercise. Ito siya. So ayan oh. Ayan oh. Hindi mo na kailangang pumunta ng gym at magpa-member. Kung ikaw ay dito. So ayun. Meron sila ditong ayan, may instruction. Kaya lang, hindi ko mabasa dahil Hebrew. So, yun. Punta ka lang dito. Mag-exercise ka lang, ganyan. O, diba? So, ayun. Di naman mawawala yung gamit ko. Try nga natin. O, diba, ang galing nila dito. Naisip nila yon. Ay, sobrang nakakainggit. Pag nag-abroad ka, o kaya nag-tour ka sa abroad, tama yung sabi ni Rudolph, yung isang pina-follow ko sa TikTok, na parang doon mo marirealize na sobrang hirap ng Pilipinas pag nakapag-travel ka. Kasi ultimo yung transportation, simpleng Google Map. Although hindi naman simple yung Google Map, pero dito kasi sa abroad is super accurate yung Google Map nila, kung anong oras darating yung bus, kung malilate ba siya, so alam mo. Tapos ganyan yan. Itong mga park nila, magaganda. Tapos may mga ganun pa na pwede ka mag-exercise. So marami silang pwedeng gawin. Yung mga matatanda, mga bata, hindi sila maboboring. Kahit na nasa lang sila, sa baba lang ng bahay nila, ganyan, meron. So, nakakainggit, no? Sana merong din ganito sa Pilipinas. Sana magkaroon din ng ganito sa Pilipinas. Yun na lang.
dati, pag ganitong panahon, January, ang daming bulaklak dyan. Last year, maraming yellow flowers. Pero ngayon hindi ko alam bakit di sila nagtanim. So, yan. Parang dry. Yung mga pictures ko nun, mag-insert ako dito ng picture. Ang ganda. Pero ngayon, wala, malungkot. Alam nyo ba na ito yung mga puno ng olives. Ayan o, dito, natatapon lang sila. Yung nasasayang lang sila. Tapos, ayan, nakikita mo mismo sa puno na nagmamantika sila. Yung lumalabas yung oil ng olives. Yan siya. Ayan. So, sayang, no? Samantalang sa atin sa Pilipinas, sobrang mahal ng olives. Dito, wala lang, parang display lang nila. Tapos to, may rosemary. Last year, napakalago ng mga to, namumulaklak, ganyan. Ewan ko ngayon, parang hindi sila nagtanim ng flowers. Yan. Daming olives. Ay, sarap maglakad. May mga oranges dito. Pero hindi ko alam kung pwedeng pumitas o hindi. Baka kasi pag pumitas ako, barilin na lang ako dito. Naging kwento na lang ako. So, ayan. I-video na lang natin. Pero ang dami. Dami pa doon, oh. Parang tinayo. Tinanim daw sila ng mga estudyante. So, siguro yung mga estudyante lang yung may karapatang pumitas. Ganun.